Ang mga kilos protestang idinaos ngayong araw kontra sa katiwaliang iniuugnay sa flood control projects, masusundan pa bukas. May magpoprotesta sa harap ng Senado, Kamara at iba pang lugar sa bansa. May report si Oscar Oida. Ginamitan ng tear gas at binomba ng water cannon ng pulisya ang mga ralis ng lumahok sa nationwide protest sa France. Kinundenan nila ang budget cut para sa ilang pangunahing serbisyo. May 300 ralista ang inaresto sa buong bansa. Sa Nepal, halos maabo ang buong parliament building at iba pang government building kasunod ng tinaguriang Gen Z protests na nag-ugat sa social media ban ng gobyerno. Nitong Martes, bumaba na sa pwesto si Prime Minister KP Sharma Oli. Hindi bababa sa 34 ang nasawi at libo-libo ang sugatan sa mga protesta. Dito sa Pilipinas, nagsimula na rin ang mga kilos protesta laban sa katiwaliang iniuugnay sa flood control projects. Sa Bulacan, kinalampag ng mga estudyante ang DPWH Bulacan 1st Engineering District. Dismayado raw ang grupo sa anilay anomalya sa tanggapan. May mga motorista ring nakisali sa pamamagitan ng pagbusina. Sa harap ng EDSA Shrine, nagkilos protesta ang ilang grupo. Hindi sapat ang mga investigasyon, hindi sapat ang mga pronouncement. Dapat may managot, dapat may makulong. Hindi po pwedeng ang pinaka-guilty sila ang nag-iimbestiga. Panawagan din nila maging bukas ang SALN o Statements of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga politiko. Ang panawagan po sa magiging bagong ombudsman ay bawiin o baliktarin yung dating patakaran ni Ombudsman Martires na ginagawang prerogative ng politiko yung paglabas ng SALN. Ang protesta, patikim pa lang daw ng mas malaking protesta sa mga susunod na araw. Bukas at Sabado, may inaasahang mga protesta sa EDSA Shrine at sa People Power Monument. Isang protesta rin ang ikinakasa sa September 21, anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon sa NCRPO, mahigit 2,000 pulis ang ipapakalat nila. Nakahanda naman kaya ang pulisya sakaling mauwi ang mga protesta gaya na nangyari sa ibang bansa? People want accountability but not instability. So we will prevent the instability na mangyari. Nasa maximum tolerance kami. The more you suppress them, the worse it gets. So hayaan na natin. Mag-protest sila kung gusto nila, wala kaming pipigilan dyan. Pero we also expect it to be peaceful at non-aggressive. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.